Akala ko parang ang pandarayang ganito ay nangyayari lang usually sa Pilipinas. Parang surprisingly, andito na rin siya sa Canada. Medyo jologs na talaga siya. Spraying oil on your engine and up your tailpipe. He was asking $7,000 for the SUV, but was convinced to take $1,000 just to get rid of it. We've been scammed. Hello fam! Good morning! Namiss ko kayo Maayong adlaw, maayong buntag sa tanan from Calgary, Canada. Maayong hapon, maayong gabi. Yan, nabati ko na lahat. Good evening everyone again. And this is Lawrence from Alba Fambam. So today, medyo okay ang panahon dito sa Calgary. So, may forecast nga fam na medyo by February daw magiging mas okay pa ang panahon. Pero quick weather check tayo. Sunny and not so cold. Although syempre may mga snow talaga yan. Ngayon ay positive 4 degrees. Ayan. So hopefully ang ating mga kababayan and friends na nasa Toronto and yung family ko din na nasa Scarborough, sana lahat ay okay at naka-recover na sa Snowgeddon na nangyari over the weekend. And yeah, so today may schedule kami ni Mommy to go to Devon School. Again, it's the quarterly or semi-annually na review ng ating mga kids. So meron kaming card din na i-share din ni Mommy later. But then pupunta kami mamaya around 4 p.m. sa school niya para i-meet ang teachers and kung ano yung mga comments and improvement points na pwede natin gawin for Kuya Devon. So, si Daddy naman, super duper busy. It's been 3 weeks now or the whole of January, I should say, na sobrang busy namin sa work. Nakakapag-isip na nga ako na parang maganda siyang a day in my life as a project manager. Pero parang boring lang din fam kasi nandun lang ako sa baba at nakaupo at nagmi-meeting and all. So a day in a life na lang ako pag meron ulit meet up within Calgary for my teammates. Yan. So para nakikita nyo rin kung ano ang ginagawa ko on a daily basis. I think I've done this previously. It's a good thing na every year meron tayong ganun. So with that, magpre-prepare lang si Mommy ng aming lunch. Nilabas ko na actually. Ako, again, magmi-meeting na naman. One more meeting before our lunchtime at maghahabol pa ako ng deliveries for today. Alam niyo naman, technical manager tayo so may mga deployments and all. Yun yung ginagawa ko talaga everyday kasama ang aking development team and ang aking QA team. Hello, fam! And we're back. So, Daddy is back sa meeting niya and magpe-prepare tayo ng lunch. So, ang lunch lang namin today is yung pre-marinated barbecue ni Daddy. Naggaganto talaga siya na para in case nga daw na gusto niya ng quick lunch, so pwede na namin siyang lutuin agad. And then, meron kaming nabili nito na parang crab and corn soup. So, gusto din namin. The favorite soup namin to sa mga Chinese restaurant. So, we will try. Nakita lang namin to nung pumunta kami sa international, sa Hong Kong. Check out yung video namin doon. Asian grocery na. Ang daming stuff na pwede namin mabili actually din doon. So, doon namin to nabili. Nakita ni Daddy. So, try daw namin today. So, magluluto lang tayo. Nagpapainit lang ako. And nasa meeting si Daddy. So, sakto lang na after ng meeting niya, magla-lunch kami. And then, nabanggit nga niya na may meeting kami with Devon School. Pero, pipick upin muna namin si Kuya, syempre. Kasi, mga 4 ata yung na-schedule ko. 4:30. Yeah, around there. Kasi sakto na rin. Pipick upin na rin namin si Lian afterwards. Medyo, set na tayo ng dito, medyo niluto ko na to on this one and ilagay na natin crab and corn
Lahat na natin. Ang suggested lang na mag-add ng 1 egg daw. So, by the way, fam, while waiting for daddy sa lunch namin, i-share ko na rin sa inyo kung ano yung mga naging assessment ni Davon sa grade niya, this grade 1 niya. Parang ito yung first card, ganon. Kasi sa atin card, diba? Pero dito kasi sa Canada, binibigay na lang nila through electronics. Makikita nyo na lang yung file nung bata. So sa amin, piniprint pa rin namin. So pinrint ko pa rin para at least mabasa ko siya ng as in sa paper. So pinrint ko siya, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas dati, di ba? Meron tayong card, tas nandun yung mga grades and yung mga subjects natin. So dito sa Canada, meron sila parang 3 category na nilalagay sa cards nila. Tinatawag kong cards kasi dun yung mga parang grades. So yung mga work habits nila, like cooperates with others, independent work, organization, participation, tsaka self-control. So, dito sa work habits nila, ginigradean din sila ng mga teacher. Tapos may mga level, like level 4, 3, 2, 1. So, may mga description sila doon. And the other one is, yun nga, achievements level. So, ito yung parang mga subjects nila. Meron silang religion, kasi nga Catholic si Davon, diba? Meron silang English language and arts and literature. Tapos, meron silang mathematics, science 1, social studies 1, may art 1 na sila, music 1, and then meron din silang physical education and wellness grade 1. So, yun yung mga so-called academic na ginigradean nila na achievements level. So, meron silang excellence lang, above acceptable, not yet meeting acceptable, and no mark. So, may mga definition siya, fam. So, yun yung mga gradings nila. Hindi kagaya sa atin na 90, 87, 85, 70, 75. So, dito, yun yung nila, grading system. And yung third category nila is yung attendance. So, yung attendance din, nilalagay nila dun sa card nila. Kung ilan yung absences nila, kung ilan yung mga lates din nila, or may special comments dun sa bata, meron sila ding boxes dun. So far naman, so, ito yung mga exciting moment ng parents, diba? So far naman, okay lahat ng mga grades ni Davon. Siyempre, ang sarap din basahin ng mga comments ng mga teacher, yung mga good na ginagawa ng anak natin, and yung mga improvements na kailangan nila para ma-help din natin yung anak natin to improve, diba? So, nakakatuwa naman si Kuya Davon kasi okay yung mga gradings nila. And ito yung second parang PTA meeting na a-attendan ko. Kasi nung first is nung kinder si Davon. So ngayon ito yung first for grade 1. Parang dalawa lang ata sila sa isang parent teacher. Ito yung first, tsaka yung bago ata matapos mag-summer. So yun yung second PTA teacher. So ang saya lang kasi ito yung mga happiness nating parents, diba? If your kids is doing great, if your kids is nag-excel sa school, so nakakatuwa lang, sobra. So binabasa ko din kasi yung mga comments ng teacher niya, ang sarap lang basahin. Kasi syempre hindi natin sila nakikita sa school, diba? Nai-imagine ko nga, fam, nung parang kabataan ko, na ganito pala yung feeling ng mama pag nagbibigay kami ng cards sa kanya. Kasi syempre yung mga cards natin by numbers, diba? Syempre the more the higher, the more na parang you're doing good sa subjects, diba? Sa atin sa Pilipinas. Ganito pala yung feeling, fam. Napaka sarap na malaman yung anak mo is doing well sa school. Although grade 1 pa lang naman si Davon, pero syempre
ito na yung stepping stone niya, di ba? So, keep it up, Kuya Davon. We're so happy. And ayun lang, na-share ko lang fam. Sana ganito tayo lahat mga parents ang ating excitement sa ating mga anak, di ba? Especially sa mga kids na nagsisimula pa lang mag-aral, like yung kinder, grade 1, andun talaga excitement kasi dun sila nagiging independent, nagsisimula na silang matuto ng mga subjects na science, math, ganyan. Kasi, syempre, from playtime lang sila. Ngayon, they really need to learn something new sa kanila din. So, na-share ko lang naman pa. Kasi, excited ako din makausap yung teacher ni Davon later kung ano yung feedback nila talaga sa aming parents and teachers meeting. So, ang tagal ni Daddy. Gutom na po ako kasi I'm from work din. So, nasa meeting pa siya. Kasi sabay talaga kami lagi kumakain ni Daddy pagkatapos kong mag-work. So, hintayin lang natin siya and let's see kung kakayanin ko pa hintayin sa gutom ko na. So, magkakape muna siguro tayo while waiting for Daddy. Alright? Hello, fam! So, lunchtime na kami ni Mommy. Ayan na si Daddy. Yan, so noodles. Soup pala to, no? Parang noodle soup, nor. And then, yung naka-prepare na barbecue. And of course, fam, ano pa nga ba kung hindi nandito kami sa sala ulit at nanonood ng Korean K-drama. So, kain na. Kain na. Inunahan pa ni Maming umiyak si Shan Mochi. Inunahan ni Mami pang umiyak. Baba na tayo, sunduin na natin si Kuya. So, pasundo na tayo kay Kuya Davon. So, ngayon naman, pinauna ko na si Mami. Kasi, para paglabas ni Kuya Davon, nandun na talaga siya. Ayun nga, nadaan pa sa drama si Mami. Nadala pa ng drama ng Korean show na pinapanood namin. But again, ganda na ng panahon dito. I don't know kung anong meron sa Toronto, kung okay na ba. So sana naging better na ang panahon dyan ngayon. Coming from the news naman, mukhang okay na siya. At less snow na. So maganda nga ang projection ngayon ng Canada weather dito sa Alberta for February. So hopefully magtuloy-tuloy. Ang hindi maganda, ayan, nabasa kong news article na naman. So akala ko parang ang pandarayang ganito ay nangyayari lang usually sa Pilipinas. Parang third world country ba ang makakaisip or mga mentality ng mga criminals na ganito. Pero surprisingly, andito na rin siya sa Canada. So panoorin natin to. Known as the dirty oil scam, and it involves fraudsters spraying oil on your engine and up your tailpipe to convince you the engine has blown and then make you a lowball offer. I feel violated. Mark Rafi and Carol Crawford of Paris, Ontario, were selling their 2016 Hyundai Santa Fe. They listed it for $7,000 on Facebook Marketplace. Two people came at night to see the vehicle. One man wanted to inspect the trunk. Who had gone around to the car, opened up the hood. It's believed after opening the hood, the man sprayed oil throughout the engine compartment. When the potential buyer started to go for a test drive, he stopped and backed into the driveway. The other gentleman who was hanging around the driveway squatted down and sprayed or inserted something liquid into the tailpipe.
After a short drive, they returned, and smoke was pouring off the engine and out of the exhaust. There's all this white smoke coming out, and the other guy who was in the driveway comes running around, says, look, he says, there's oil everywhere. Rafi says the two men told him the engine had blown and the car was worthless. He was asking $7,000 for the SUV, but was convinced to take $1,000 just to get rid of it. We've been scammed. I said, this is a scam. Rafi is upset he was scammed out of $6,000 and that he trusted the two men. For a lack of better term, medyo jologs na talaga siya. Grabe ang ginawa nila dun sa couple. At usually kasi nangyayari lang itong mga ganitong scam na to. Below the belt na siya masyado. It's very creative na in a sense na parang wala sa Canada talaga. So ganito talaga siguro ang hirap ng buhay dito. This is to spread awareness dun sa mga gustong magbenta ng mga cars nila or kotse nila, na be very protective. Ayun nga, sabi nga nung police officer, kung medyo nafe-feel nyo na weird ang sitwasyon at uncomfortable kayo at hindi nyo gusto kung ano yung presyo na hinihingi ng buyer or inaas ng buyer, ay tanggihan nyo. Dapat wala namang pilitan kasi grabe yung ginawa talaga nila. Bubuhusan pa talaga nila ng oil at lalagyan pa talaga nila ng oil yung tambucho ng sasakyan para kunyari ay sira na yung engine or nagsiseize yung engine. Sa mga yun nga, nagbabalak na magbenta ng sasakyan nila, let's just be very, very, very careful. Any other transaction naman, basta pag may naramdaman kayong medyo weird or medyo off at may panggugulang na nangyayari or may napapansin kayong gano'n, you decline to the transaction. Merong iba pa naman at hindi, lalo na kung hindi naman emergency. So medyo malapit na tayo dito, fam, kay Davon. Medyo madulas nga kasi natutunaw din ang mga yelo. So see you. Focus up, baka matumba tayo dito. Andito na si Kuya. Zion, I'm going to the playground. Okay, let's go, let's go. Halika na. Basa na basa. Let's go. Yan pa mo. Playing daw sa Ice Mountain muna. Pauwi na rin kami. Against the light. Ayan, so pauwi na rin kami, fam. Hindi na nga masyadong malamig kaya natutunaw na talaga yung ice. So 6 degrees, 7 degrees ngayon. Okay. So great. And mamaya nga, as what mommy mentioned, babalik ulit kami dito, fam, para sa parent teachers review. So yeah, makakakuha tayo ng first hand feedback from their teacher. Dito na tayo sa compound ng townhouse. But again, i-highlight ko lang ulit at medyo bitin yung kanina. So, pag nafe-feel nyo na may weird na nangyayari, uncomfortable kayo with the transaction, with the price, dealing not only with second-hand cars or buying any other car, but in general, please, huwag nyo ituloy at may next chance pa naman yan. So alam nyo yung parang gut feel na nangyayari sa inyo. May parang mafe-feel kayo niya na okay ba or hindi. So yun yung i-follow nyo. Pag feeling nyo hindi okay, edi wag. Parang gano'n. Yun lang naman, simple advice lang. Kasi kawawa yung couple. Instead of them selling the car for 7,000, naging 1,000 na lang. So na-scam talaga sila ng $6,000. So ang laki nun, 'di ba? Parang dagdag pa sa retirement nila 'yon, dagdag pa sa monthly expenses sana nila 'yon. So
it's a big deal. Kahit na gaano pa man yan, $500, $100, $1,000. Money is money. It's a big deal. Huwag tayo magpa-scam. Mag-ingat tayong lahat. Okay? So, we'll see you mamaya pag I think maglalakad lang din ulit kami. Going to school ulit and kwentuhan ulit pa tayo. Let's go, fam! Punta na tayo ng school ni Davon. Parang late na kami. Hi, Kuya! Are you excited to go to school? And to see your teachers again? Huh? Yeah. Okay po. That's great. Susunduin lang muna namin si Lian, fam. Kasi baka magtagal kami dun sa review. And after that, punta na tayo ng school. Or the other way lang. Other way. Okay, so yun pala, fam. Magsuschool pala muna. Yeah. And then after that, saka namin susunduin si Lianica. Bawal nga palang may siblings doon sa school. Ayan. So, kita nyo naman gaano kalapit yan, fam. 1 minute drive lang yan. Pero kasi, pagkasama ang mga kids kasi medyo nakakapagod siya. And yeah, malamig pa rin naman. Hindi naman siya like mainit na warm na talaga eh. Where's your penguin, Kuya? And the name of Davon Egg. Oh, nice. Kuya, are you happy? Yeah, he's happy. Just a little work. And we are going to one of our favorite pizza place. Yeah, for mini celebration lang. Kasi syempre maganda ang feedback kay Davon. And yun naman ang gusto natin sa ating mga kids. So, a small celebration lang. Magpipizza lang kami. Yeah. So, dito lang din malapit yan sa Redstone. And Cal City Pizza. Mommy, did you lower it down? Pizza There you time! go. Dito na! Ang aming favorite Cal City Pizza with chicken wings, fam. So, let's go! Have any air? Correct. Paano? Show me the trick again. Ayan ang F-35 niya, fam. Ayan. The Lego. So we're doing a mini celebration for Kuya's school. Because they were so good. So nandito na kami sa sala. And naglalaro na lang ang mga kids ko. So again, salamat sa pagsama sa aming very, very busy day. Yan si Kuya, oh. Oh, it's really nice, Kuya. Nahulog. Ayun, fam. Mabalik ako. So thank you ulit sa pagsama sa amin for today. Hello. And thank you, Kuya, for being such a good boy in school. And Good again, boy. fam, thanks again for always watching with us. And sa pagsama sa amin sa araw-araw. Hopefully, maging mas araw-araw pa. Again, don't forget to like, share, and subscribe. And watch out for more videos to come. And also, our last vacation nung nandito ang parents ko sa Canada. Nag-tour kami around Alberta and the whole of British Columbia din. Madami kaming lugar na napuntahan. So, soon, may edit ko na and ma-upload ko na rin. And makikita nyo ang aming
adventure last November 2025. So see you on the next video, fam. And hang loose.